Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solar Renz. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Quezon City at meron tayong pinapagana na ito okay na yung net metering na test na nila. Okay na yan. Ayan, makikita nyo meron ng wattage or power consumption na yan. No? Ayan, yung 403, 407. At yan yung energy meter na para sa net metering. At 2 metro pa rin, ano, dalawa. Ayan. Ito luma to sa another line yan, another meter. So ito lang dalawang bagong ito ang ginamit sa net metering. At itong kaliwa na to, yan yung main breaker. At kung makikita nyo, yung dalawa yung linya niyan sa ilalim, yun yung pumunta sa load ng bahay. At ito naman sa ilalim na to, pangalawa, ay pumunta sa these connection switch ng para sa inverter. So yun na nga, tumuloy doon sa mismong meter, papunta yan sa inverter. At ang gagawin natin dyan ay i-connect natin, ano, at ipapakita ko sa inyo pati yung settings kung paano ma-activate, dahil may mga parameters na kailangan gawin dyan bago maging actively operational. Okay, so papatayin muna natin disconnection switch na yan para makapag-ayos ako ng wiring doon. Pero bago ko ituloy mamaya, no, yung pag-aayos, kasi ito once na in-off natin mag-error yung inverter kasi wala siyang grid. So pwede yun na ipapakita ko yung setting at mayroong 600 seconds yan. At patayin ko muna para safe naman tayo na gumawa dun sa mismong inverter, at papakita ko sa inyo kung saan yan tinatak. So ito yung setup natin, 8 kilowatts na hybrid day inverter. Ayan, at simple lang, ano, 3 strings yan. Tatlo, may naka-parallel. Actually 2 PV string siya, pero yung DC2 naka-parallel yan. At nilagyan ko na lang ng additional na breaker para dyan. Kasi tatlo yung linya na bumaba galing doon sa mismong connection natin sa mismong panel. At ito, kung makikita ninyo, yung specs ng inverter. Ayan, so 8 kilowatts, ayan. At na-feature na natin ito dun sa ating previous vlog, yung mismong specs na ito. At kung makikita nyo, kailangan, ano, pag magseset tayo ng net metering, kinakailangan ay yung feed-in percentage ay ma 100% natin. Kaya ang tanong, paano ba pumunta ron? Okay, madali lang, kasi una, ito yung enter key, yan, punta tayo sa setup, then short press, tapos punta tayo sa run parameter. Ayan, run parameter, and press natin yung enter key. May password na hanapin, 1, 2, 3, 4 lang yan. So pagpasok ng 1, enter, and then next tayo 2, ayan, enter. Makikita nyo naka-alarm, ha, kasi wala tayong grid pa muna. So mamaya pa muna natin aayusin yan. At isa-set lang natin. Papakita ko sa inyo yung setting ng feed-in, ano, na 100. Okay, so yan. 1, 2, 3, 4 yun. At pupunta tayo sa settings natin. Yung mismong, ayan, sa limiter kailangan naka-on yan. At dapat makita natin yung feed-in. Ayan, dapat ito naka 100%. Ngayon, ang tanong, paano siya gawin na 100%? Okay, so pagka isa-set natin yan, kailangan pag press natin dito, short lang naman yung enter key, ay makikita natin, mapansin natin na kailangan ito naka-single arrow lang. Okay, and pwede na nating adjust yan pataas, pababa. Ayan, para ito sa net metering. Kasi pagka naka-zero yan, kahit maganda yung production mo, magandang panahon, hindi ka rin makakapagbenta sa grid. Okay, so ngayon ang pag-set niyan, ayan na, kailangan bumalik tayo dun sa dalawang arrow
Yan. At hahanapin natin yung okay. So pag nakita natin yung okay, ibig sabihin, ayun. So kailangan muna natin makita yung okay. So kailangan mag-save yan. Okay, so check natin. Kailangan pag-check doon, maipasok natin yung password 1, 2, 3, 4. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. So check natin yung feed in percentage. Ayan. So dapat 100%. Okay. So kung gumagamit naman kayo ng e-stron meter, ang mangyayari itong limiter, yan ang magiging off. And then itong meter, yan ang magiging on. Kung e-stron meter ang ginamit natin. Ngayon, yung island, kailangan naka-on yan palagi. Kasi kanina, itinest yan. Ang ginawang testing yan para malaman kung tama na halimbawa kung may production ito tapos nag-brown out ay mayroon bang lalabas na kuryente galing sa inverter. Okay, so ang ginawang procedure dyan, nagpailaw lang ng isang bulb tapos pinatay yung disconnection switch doon sa may energy meter, no? Tapos nung nakita nilang off, ibig sabihin wala nang lumalabas na kuryente galing dito sa inverter. Okay, so ayusin ko lang muna yung tapping natin kasi tinest lang namin yan, ano, para lang gumana kasi syempre madalian lang yung mga taga Meralco. Ayan, so pinagbigyan lang natin. And ayun, yung sensor, ilalagay natin yan doon sa may pinakita ko sa inyo na main breaker in between ng energy meter at saka yung disconnection switch. Okay, so kailangan ko munang ayusin to. Okay, so kailangan pag naayos na natin yan ay pwede na nating makita yung normal. Kaya lang 600 seconds yung waiting time natin para makita natin na mag-normalize ito. Okay, so yun. So ayan, naka-normal na. Ayan, 604 ang sa solar panel. Ang problem natin ngayon ay makulimlim. Kailangan kanya harvest. So total DC power 575, 606 ang total na consumption sa bahay. Tapos yung PB1, no, 243 watts. Ito yan. Ito. PB2, medyo mataas-taas ng konti yan kasi nakaparallel tayo. Ayan. Yan ang ating setup na 8 kilowatts on-grid inverter or grid-tied inverter with net metering. So, maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong ka-solar, si Solarens.